Si Sabrina Saab Menjola ay hindi ang tipikal na sekretaryang yumuyuko sa harap ng makapangyarihang amo. Sa taglay niyang tangkad na 5'10 at talas ng isip, siya lang ang kaisa-isang tauhan na may lakas ng loob ng tabatan ang nakakatunaw na titig ni Rocco Valiente, ang bilyonaryo at masungit na CEO ng Valiente Global. Para kay Rocco, ang mundo ay isang chessboard at siyang hari. Ngunit sa pagdating ni Sab, natagpuan niya ang kanyang katapat, isang babaeng hindi takot mawala ng trabaho basta't maipaglaban ang kanyang prinsipyo. Habang nagbabanggaan ang kanilang mga pride, isang hindi inaasahang gabi ang magbubukas ng pinto sa isang damdaming pilit nilang tinatago sa likod ng mga dokumento at sermon. Sa pagitan ng asaran, sagutan at tensyon sa boardroom, sino ang unang bibigay? Kapag ang isang matapang na sekretarya ay humamon sa isang diktador na boss, asahan ang isang labanan na puno ng init, emosyon at isang pag-ibig na walang sinusunod na rules. Blurb: The CEO's Match. Si Sabrina Sabenjola ay hindi ang tipikal na sekretaryang yumuyuko sa harap ng makapangyarihang amo. Sa taglay niyang tangkad na 5'10 ay sa talas ng isip, siya lang ang kaisa-isang tauhan na may lakas ng loob na tapatan ang nakakatunaw na titig ni Rocco Valiente. Chapter 1: Ang Reyna ng Katwiran. 15 minutes late, Miss Menjola. Sa sunod, baka gusto mong sa bahay mo na lang hintayin ang retirement mo dahil wala kang puwang sa kumpanyang ito kung orasan lang hindi mo mairespeto? Yan ang malamig at baritonong boses ni Rocco Valiente. Nakatayo to sa harap ng bintana ng kanyang opisina sa 18th floor. Nakatalikod pero baka sa boses ang otoridad na kayang magpaiyak ng kahit sinong baguhan. Imbes na mga tog ang tuhod, inayos lang ni Sabrina ang suot niyang salamin at nilapag ang kanyang tablet sa table. Good morning din sa inyo, Sir Rocco. At para sa impormasyon ninyo, hindi ako late dahil sa katamaran. Nasirang elevator ninyo at kung hindi nyo na itatanong, inakit ko ang 18 palapag gamit ang hagdan habang dala ang kape nyo at ang report na kailangan nyo para sa 9 a.m. meeting. Humarap si Rocco sa kanya. Kunot ang noo at tila hindi makapaniwala sa diretsong sagot ng sekretarya. Then you should have left your house earlier. I did. Mabilis na sagot ni Sab. Ngumisi siya ng bahagya, yung tipong nanghahamon. Pero hindi kasama sa job description ko ang maging psychic para malaman kung kailan masisira ang mga gamit sa building ninyo. Kung gusto nyo ng sekretaryang laging on time kahit lumindol pa, kumuha kayo ng robot. Pero kung gusto nyo ng trabahong pulido at report na walang mali, nandito ako. Napatiimbagang ang panga ni Rocco. Lumapit siya kay Sabrina. Sa tangkad ni Sab, halos magkapantay lang sila ng paningin. Ramdam ni Sab ang init na nanggagaling sa katawan ng amo, pati na ang bango ng mamahaling citrus at wood na scent nito. You have a lot of nerve talking to me like that. Mahinang banta ni Rocco. And you have a lot of ego for someone who cannot even fix a broken elevator, sir? Hindi natitinag na sagot ni Sab. Ngayon, itutuloy ba natin ang sermon o babasahin ko ng schedule mo? Marami pa tayong gagawin at ayoko mag-overtime dahil lang sa pakikipagtalo sa inyo. Saglit na namayani ang katahimikan. Sa loob ng 3 taon, si Sabrina lang ang nakagawa nito kay Rocco. Ang sagutin to ng mata sa mata nang walang bahid ng takot. Read the schedule. Maikling utos ni Rocco bago to bumalik sa kanyang upuan. Pero bago pa makapagsalita si Sab, humabol ito. And, Miss Menjola, wear a shorter heel next time. Masyado kang matangkad. Nakakaabala sa paningin. Ngumiti ng matamis si Sab. Hindi ko kasalanan kung maliit ang paningin niyo sa mundo, sir. Let's start with the merger at 10 a.m. Doon nagsimula ang umaga nila. Isang tipikal na araw sa pagitan ng isang boss na ayaw malamangan at isang sekretaryang hinding-hindi magpapatalo. Hindi pa man natatapos ang umaga, eto na naman sila. Dahil sa isang urgent site visit sa itinatayong hotel sa Tagaytay, napilitan si Sab na sumama kay Rocco. Ang problema, nasira ang sasakyan ng kumpanya, kaya ang ginamit nila ay ang 2-seater na sports car ni Rocco. Masyadong masikip ang sasakyan mo, sir. Para kung nakatiklop na payong dito. Reklamo ni Sab habang pilit sinisiksik ang mahahaba niyang binti sa loob ng luxury car. Kung hindi ka kasing tangkad ng kawayan, magkakasya ka ng maayos, Menjola. Sagot ni Rocco habang seryosong nagmamaneho. At wag mong sisihin ang sasakyan ko. It's an aerodynamic masterpiece. Masterpiece pero hindi praktikal. Parang ikaw.
Bulong ni Sab habang tumitingin sa labas ng bintana. What did you say? Sabi ko, ang ganda ng view, sir. Kitang-kitang bulkang Taal, pagsisinungaling niya. Biglang huminto ang sasakyan sa gilid ng kalsada. Lumingon si Rocco sa kanya. Ang mga mata nito ay naniningkit. I heard you, Sabrina. You think I'm not practical? I built this empire with precision. Walang puwang ang pagkakamali sa buhay ko. Humarap din si Sab sa kanya. Hindi nagpapa-intimidate sa lapit ng mukha ng amo. Precision is good, sir. Pero ang pagiging sobrang strikto na kahit ang paghinga ng tao mo gusto mong kontrolin, yan ang hindi praktikal. Napapagod din ang mga tao. Napapagod din ako. Sandaling natigilan si Rocco. Tinitigan niya ang mga labi ni Sab na kanina pang matapang na sumasagot sa kanya. May kung anong kislap sa mga mata ni Sab na hindi niya makita sa ibang babae. Tapang iyon na may halong talino. Napapagod ka na ba sa akin, Sab? Bahagyang lumambot ang boses ni Rocco. Isang bagay na bihirang mangyari. Kumabog ang dibdib ni Sab. Ang tawag nito sa pangalan niya ay parang haplos na nagpataas ng balahibo niya. Pero dahil siya si Sab, hindi siya nagpatalo sa emosyon. Napapagod ako sa kasungitan mo, sir. Pero hindi ako napapagod na patunayan sa iyong hindi mo ako kayang basagin. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Rocco. Ang kauna-unahang pagkakataon na nakita ni Sab nang umitito ng hindi nang uyam. Good, dahil ayoko ng madaling kalaban. Muli, pinandar ni Rocco ang sasakyan. Sa loob ng halos isang oras na biyahe, nabalot sila ng katahimikan. Pero hindi na yon ang tensyong puno ng galit. Ito ay tensyong puno ng hindi may paliwanag na kuryente. Pagdating sa site, agad na bumaba si Sab para ayusin ang mga papeles. Pero dahil sa putika ng paligid at naka-heels siya, bagya siyang napatid. Watch out! Mabilis na kumilos si Rocco at nasalo siya sa bewang. Napahawak si Sab sa matitigas na braso ni Rocco. Sa posisyong yon, ramdam niya ang lakas ng lalaki. Mas lalo naging malinaw sa kanya kung bakit crush na niya ito sa loob ng 3 taon sa kabila ng pagiging beast nito. Sabi ko sa'yo, mag-flat shoes ka, bulong ni Rocco habang malapit ang muka sa leeg ni Sab. Ayoko, gusto ko pantay tayo ng tingin. Sagot pa rin ni Sab kahit kinakabahan. Dahan-dahang binitiwan ni Rocco ang bewang niya pero hindi ito lumayo. Kahit nakayapak ka, Sab, alam mong ikaw lang nakakatingin sa akin ng diretsyo. Iniwan siya ni Rocco na tulala sa gitna ng construction site. Doon na-realize ni Sab ang trabahong ito ay hindi lang pala tungkol sa sahod at career. Ito'y isang laro ng apoy at baka sa huli silang dalawa ang magliyab. 11:00 na ng gabi. Ang tanging liwanag na lang sa 18th floor ay ang desk lamp ni Sabrina at ang malamlam na ilaw mula sa loob ng opisina ni Rocco. Dapat kanina pa siya nakauwi pero dahil sa isang emergency revision iniutos ng kanyang amo sa financial report, eto siya. Nakikipagtitigan sa mga numero habang ang kanyang tiyan ay nagrereklamo na sa gutom. Puwisit na diktador to, bulong ni Sab habang mabilis na nagtatype. Akala mo naman hindi natutulog ang mga tao porket may-ari siya ng kumpanya gagawin niya ng punching bag ang oras ko? Biglang bumukas ang pinto ng opisina ni Rocco. Lumabas ang CEO na wala nang suot na suit jacket. Nakatupi ang manggas ng kanyang puting polo at medyo gulo na rin ang buhok. Mukha itong pagod pero nandun pa rin ang aura ng isang haring hindi po pwedeng banggain. Still not done, Miss Menjola? Tanong nito habang naglalakad patungo sa coffee maker. Kalahating oras na lang, sir. Kung di niyo lang binagong criteria sa page 50 nung huling sandali, kanina pa ako nananaginip ng masarap na hapunan. Sagot ni Sab nang di inalis ang tingin sa monitor. Tumigil si Rocco sa pagtimpla ng kape at tiningnan ng kanyang sekretarya. Napansin niya ang bahagyang panginginig ng mga kamay ni Sab. Go home. Napatigil si Sab at hinarap ang amo. Ano? Sabi ko, umuwi ka na. I will finish the rest. Seryosong saad ni Rocco. Are you feeling okay, sir? Ikaw, tatapusin mo to? Baka mamaya isumbat mo sa akin bukas sa tamad ako dahil di ko tinapos ang report. Hirit pa ni Sab, bagaman ramdam niya na ang antok. Sa halip na magalit, lumapit si Rocco sa desk ni Sab. Kinuha niya ang mouse mula sa kamay ng dalaga. Sa sobrang lapit nila, amoy ni Sab ang hinalong kape at ang natural na bango ni Rocco na tila lalong tumapang sa lalim ng gabi. It's an order, Sabrina, not a request. Sabi nito
habang nakatitig sa kanyang mga mata. And here, may inilapag si Rocco na isang paper bag ng Jollibee sa table ni Sab. Nakita kong di ka kumain ng lunch kanina dahil sa dami ng pinagawa ko. Take it. Sandaling natulala si Sab. May puso ka pala, sir. Akala ko puro algorithm at profit margin lang laman ng dibdib mo. Isang mapait na ngiti ang dumaan sa mukha ni Rocco. Umupo ito sa gilid ng table ni Sab. Isang aktong labas sa pagiging formal. Minsan kailangan na maging bato para hindi ka madaling mawasak, Sab. In this business, if you show a single crack, they will tear you apart. Ramdam ni Sab ang lungkot sa boses ng amo. Sinong nanakit sa'yo, Rocco? Sir Rocco? Tumingin si Rocco sa malayo, sa mga ilaw ng syudad sa labas ng bintana. Ang taong inaasahan kong magliligtas sa akin sa pagkakalunod, siya pa ang tumulak sa akin sa ilalim. Hindi nakapagsalita si Sab. Sa 3 taon niyang paninilbihan, ngayon lang niya nakita na ganito ka-vulnerable ang kanyang masungit na boss. Ang matapang niyang tila umurong. Inawakan niya ang kamay ni Rocco na nakapatong sa table, isang instinctive na kilos para magbigay comfort. Hindi lahat ng tao mananakit sa'yo, malambing na sabi ni Sab. Yung iba baka kaya lang matapang dila kasi gusto ko lang nilang gisingin sa katotohanang di mo kailangan mag-isa. Napatitig si Rocco sa kamay ni Sab na nakahawak sa kanya. Dahan-dahan niyang binaligtad ang kanyang palad at pinagsiklop ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad nito ay tila nagpadaloy ng kuryente sa buong katawan ni Sab. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Mahinang tanong ni Rocco. Ang boses ay paos at puno ng tensyon. Dahil alam kong sa ilalim ng lahat ng sungit at yabang mo, may isang lalaking naghahanap lang na makakaintindi sa kanya. Matapang na sagot ni Sab. Lalong lumapit ang mukha ni Rocco sa kanya. You're dangerous, Sabrina Menjola. You make me want to break my own rules. Halos magdikit na ang kanilang mga ilong nang biglang tumunog ang fire alarm ng building. Isang malakas at nakakabinging ingay ang bumasag sa sandali nilang dalawa. What the? Napamura si Rocco habang mabilis na tumayo at hinila si Sab. We need to go, now. Ang paligid na balot ng mapulang liwanag mula sa emergency lights. Ang nakakabinging tunog ng alarm ay tila hudyat ng gera. Sa halip na matakot, naramdaman ni Sabrina ang pag-akyat ng adrenaline sa kanyang mga ugat. Hindi siyang tipo ng babaeng hihimatayin sa gitna ng krisis. Sir, ang main server! Sigaw ni Sab habang hinihila siya ni Rocco patungo sa exit. Kung may nag-trigger ng alarm ng walang sunog, posible na diversion lamang ito para manakaw ang data ng merger. Napatigil si Rocco sa tapat ng fire exit. Tiningnan niya si Sab, bakas ang pagkagulat sa bilis ng isip nito. You're right. The Valiente Konsuji files are in my private terminal. Sabrina, go down the lobby. Sumakay ka sa security evacuation? No way! Sagot ni Sab. Lalong humigpit ang hawak sa kamay ni Rocco. Hindi kita iiwan ditong mag-isa. Kung may magnanakaw sa loob, kailangan mo ng saksi at backup at mas kabisado kong password logs kesa sa'yo. Sabrina, it's dangerous, asik ni Rocco. Pero wala na siyang magawa nang hilahin siya ni Sab pabalik sa loob ng madilim na opisina. Maingat silang naglakad pabalik. Sa loob ng main office, nakita nilang isang anino nakaupo sa harap ng computer ni Rocco. May kung anong device itong sinaksak sa CPU. Step away from the desk. Malamig na utos ni Rocco. Ang boses niya ay parang bakal na tumama sa semento, matigas at walang emosyon. Lumingon ang anino. Isang lalaking naka-uniforme ng security guard pero hindi pamilyar ang mukha kay Sab. Biglang bumunot ito ng patalim. Pero bago pa makakilos si Rocco, mabilis na dinampot ni Sab ang isang mabigat na crystal trophy mula sa side table at walang hesitasyon, binato ito sa kamay ng lalaki. Bullseye! Bulalas ni Sab nang tumama ang trophy sa braso ng intruder, dahilan para mabitawan ito ang kutsilyo. Nagkaroon ng mabilis na wrestling sa pagitan ni Rocco at ng lalaki. Kahit nakasuot ng corporate attire, ipinamalas ni Rocco ang galing sa self-defense. Sa isang malakas sa suntok sa panga at isang twist sa braso, napasuko niya ang intruder sa sahig. Call the real security, Sab. Now! Hingal na utos ni Rocco habang dinadaganan ang lalaki. Matapos ang ilang minuto, dumating ang mga otoridad at dinala ang suspect.
Nabalot ng katahimikan ng opisina na ngayoy gulo-gulo na. Doon lang naramdaman ni Sab ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Napaupo siya sa sahig, sakto sa tabi ng paa ni Rocco. "Are you crazy?" Hingal na tanong ni Rocco habang lumuluhod para pantayan ang taas ni Sab. "Pinalalabas kita pero bumalik ka pa. You could have been killed." Hinarap siya ni Sab, ang buhok gulo-gulo na rin. May mantsa ng alikabok ang pisngi. "Sabi ko sa'yo, hindi kita iiwan. Tsaka sino na lang ang sasagot sa'yo kung mawawala ako? Wala nang excitement ang buhay mo, sir?" Napatawa si Rocco. Isang tunay at malutong na tawa na ngayon lang narinig ni Sab. "You are unbelievable, Sabrina Menjola." Biglang hinawakan ni Rocco ang magkabilang pisngi ni Sab. Ang titig nito hindi nagalit o masungit. Puno ito ng paghanga at pasasalamat. "Salamat para sa lahat." Dahan-dahang inilapit ni Rocco ang kanyang mukha. Sa pagkakataong to, walang alarm na bumasag sa eksena. Sa gitna ng gulo-gulong opisina at amoy ng pulbora ng nagdaang tensyon, naramdaman ni Sab ang unang dampi ng labi ni Rocco sa kanyang noo. Isang halik na masigit pa sa anumang romantic na salita. "Umuwi na tayo," bulong ni Rocco. "I will drive you home at bukas bawal ka nang mag-flat shoes. Gusto ko lagi kitang ka-level." Ngumiti si Sab, ramdam ang pag-apaw ng saya sa kanyang puso. "Tingnan natin, boss. Depende kung masungit ka pa rin bukas." Hindi pa man natutuyo ang hamog ng madaling araw, sunod-sunod na notification na ang gumising kay Sabrina. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang screen ng kanyang cellphone ay puno ng mga forwarded emails at group chat messages. "Oh my God!" Bulalas niya habang mabilis na nakaupo sa kama. Isang malabo pero malinaw na litrato ang kumakalat. Ang sandali kung saan hawak ni Rocco ang kanyang mga pisngi at hinahalikan siya sa noo sa gitna ng gulo sa opisina kagabi. Ang anggulo ay tila kinuha mula sa isang hidden camera sa loob mismo ng executive suite. Ang caption, "The CEO's Private Incentives. Secretary Menjola's Secret to Success." Sa loob ng Del Prado Company, mabilis pa sa apoy ang pagkagulat ng chismis. Pagpasok ni Sabrina sa lobby, ang mga dating ngumingiti sa kanya, nagbubulungan na ngayon. "Secretary lang pala. Kala mo kung sinong kagalang-galang, gumagamit din pala ng shortcut sa taas." Rinig niyang bulong ng isang babae mula sa marketing. Huminto si Sab. Sa halip iyuko ang ulo, lumingon siya sa kumpol ng mga empleyado. Kung ang tinutukoy mong shortcut ay ang pag-akyat sa 18 palapag gamit ang hagdan at ang pagharang sa magnanakaw kagabi, tama ka. Pero kung iniisip mo yung nasa litratong yan, baka gusto mong ayusin ang focus ng mata mo. Dahil ang nakikita ko rito ay isang boss na nagpapasalamat sa taong nagligtas sa kumpanya ninyo. Iniwan niyang tulala ang mga ito at dire-diretsong sumakay sa elevator. Pero pagdating ng 18th floor, mas malaking gulong naghihintay. Ang mga board of directors ay nakapalibot na sa conference table at sa gitna nila ay si Rocco na ngayon mukhang handang pumatay sa sobrang talim ng tingin. "This is an outrage, Rocco," sigaw ni Don Emilio, ang pinakamatandang board member. "Professionalism ang pundasyon ng kumpanyang ito. Anong ibig sabihin ng litratong ito?" "It means I have a security breach," malamig na sagot ni Rocco. "Imbes na ang relasyon ko sa sekretarya ko ang asikasuhin ninyo, bakit di nyo tanungin kung paano nakapasok ang isang hacker sa system natin?" "Do not divert the issue." Hirit ng isang lalaking nakaupo sa dulo, si Julian Valiente, ang pinsan ni Rocco na matagal nang nag-aambisyon sa posisyon nito. Ang litratong ito ay sapat ng basihan para sa Code of Ethics violation. Sabrina Menjola must be terminated immediately. Bumukas ang pinto at pumasok si Sab ng walang katok-katok. "Termination? On what grounds, Mr. Julian Valiente?" Nagulat ang lahat sa pangangahas ng sekretarya. Lumapit si Sab sa harap ni Julian. Pinato ang kanyang mga kamay sa lamesa. "Hindi ako aalis dahil sa isang litratong kinuha ng walang pahintulot." Matapang na pahayag ni Sab. "At kung sisibakin niyo ko, sisiguraduhin ninyo na handa kayong harapin ang demanda para sa unjust vexation at invasion of privacy. Dahil alam nating lahat na ang kumuha ng litratong iyan ay ang mismong taong nag-utos sa intruder kagabi." Tumingin si Sab ng diretsyo sa mga mata ni Julian. Nakita niya ang panandaliang pagkistap ng takot sa mga mata nito.
Isang maling galaw niyo sa akin at ilalabas ko ang log files ng elevator at server room na nagpapatunay kung kaninong access card ang ginagamit ng magnanakaw. Dugtong pa ni Sab. Tumayo si Rocco, lumapit sa tabi ni Sab. Sa harap ng lahat, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Secretary Menjola stays, at kung sino man sa inyong may reklamo, maaari kayong mag-file ng resignation ngayon din. My office is not a court of morals. It is a place of business. And she is the best business partner I've ever had. Natahimik ang buong boardroom. Sa unang pagkakataon, hindi lang bilang boss, kundi bilang isang lalaking handang protektahan ang kanyang reyna. Tumayo si Rocco para kay Sab. Ang katahimikan sa boardroom ay tila isang bomba na naghihintay na sumabog. Habang nakatayo si Sab sa tabi ni Rocco, daman niya ang init ng suporta nito. Ngunit ang ngisi sa labi ni Julian Valiente ay hindi nagbago. Isa tong ngisi ng isang taong may hawak na alas. Business partner. Napakagandang pakinggan, Rocco, ani Julian habang binubuksan ang isang kulay brown na envelope. Pero sa tingin ko, hindi mo pa kilala ng lubusan ang partner mo. Sabihin mo nga sa amin, Sabrina, anong tunay na pangalan ng ama mo? Naramdaman ni Sab ang biglaang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang tapang na kanina lang ay nag-uumapaw, tila unti-unti, tinapyas ng kaba. Ang ama ko ay si Ricardo Menjola, isang simpleng accountant, sagot ni Sab, bagaman may bahid ng panginginig ang kaniyang boses. Accountant? O baka naman si Ricardo Menjola Santiñez? Pagak na tumawa si Julian at inihagis ang isang kopya ng birth certificate sa gitna ng mesa. Siya ang bunsong kapatid ni Leonardo Santiñez, ang lalaking nagpabagsak sa lolo natin 20 taon nang nakakaraan. Ang pamilyang sumumpa na uubusin ang bawat sentimo ng mga Valiente. Lumingon si Rocco kay Sab. Ang kaninang perpektibong tingin ay napalitan ng kalituhan at unti-unti namumuong galit. Sabrina, is this true? Rocco, makinig ka. Is this true? Sigaw ni Rocco. Ang boses niya ay gumanod sa buong silid, dahilan para mapatalo ng ilang board members. Hindi ko alam na Santiñez ang ama ko hanggang sa mamatay siya, depensa ni Sab. Pilit na pinatatatag ang sarili. Tinago niyang nakaraan niya para protektahan ako. Pumasok ako rito hindi para maghiganti, kundi dahil kailangan ko ng trabaho at dahil naniwala ako sa vision mo. O dahil kailangan mong makuhang tiwala ko para sa loob mo kuha sa akin, bulyaw ni Rocco. Ang sakit sa mga mata nito ay mas matalas pa sa anumang kutsilyo. Kaya bang galing mong sumagot? Kaya din ba natatakot ka sa akin? Dahil sa dugo mo, tingin mo mas matalas ka sa akin. Rocco, hindi ganun yon. Enough! Tinaas ni Rocco ang kanyang kamay. Julian, prepare the paperwork. Sabrina Menjola or Santiñez, whatever you call yourself, you are banned from this building effective immediately. Security, escort her out. Rocco, nagkakamali ka, sigaw ni Sab habang hinahawakan niya sa braso ng dalawang malalaking security guard. Si Julian, siya ang may pakana ng lahat ng ito. Ginamit niya ang background ko para pag-awayin tayo. Ngunit hindi na tumingin si Rocco. Nanatili tong nakatalikod. Ang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti na ang bukong-bukong nito. Kinaladkad si Sab palabas ng boardroom sa lahat ng kanyang katrabaho. Ang kahihiyan higit pa sa sakit ng pagkakatanggal sa trabaho. Pero habang nasa loob ng elevator, pinahid ni Sab ang kanyang luha. Hindi siya susuko. Kung ang pamilya niya ang dahilan ng kaguluhan, siya rin ang magtatapos nito. Paglabas ng building, isang itim na van ang huminto sa harapan niya. Bumukas ang pinto at isang matandang lalaki na naka-wheelchair ang tumingin sa kanya. Sumakay ka, Sabrina. Panahon na para malaman mo kung bakit ka talaga nasa buhay ni Rocco Valiente. Wika ng matanda. Nanlaki ang mga mata ni Sab. Ang lalaking nasa harap niya ay ang akala ng lahat matagal nang patay. Si Leonardo Santiñez, ang kanyang tito at mortal na kaaway ng mga Valiente. Sa loob ng mamahaling van ang hangin ay mabigat at amoy gamot. Tinitigan ni Sabrina ang matandang lalaking nasa harap niya, si Leonardo Santiñez.
Ang pangalan na naging mantsa sa kanyang pagkatao sa loob lamang ng isang oras ay buhay at mukhang malayo sa imahe ng isang halimaw na ipininta ni Julian. Bakit niyo ginagawa ito? Tanong ni Sab, ang boses ay puno ng pait. Dahil sa inyo nawala ang lahat sa akin. Ang trabaho ko, ang dangal ko, at ang taong pinagkakatiwalaan ko. Dahil ang taong pinagkakatiwalaan mo ay bulag, Sabrina. Mahinang sagot ni Leonardo. Inabot nito ang isang tablet at may pinakitang mga financial records. Si Julian Valiente, unti-unting nilalaso ng kumpanya. 5 taon na siyang naglilipat ng pondo sa mga ghost companies. Ang tanging dahilan kung bakit di pa bumabagsak ang Valiente Global ay dahil sa mga anonymous na puhunan ipinapasok ko. Nanlaki ang mga mata ni Sab. Ikaw ang nagsasalba sa kumpanya ni Rocco? Pero bakit? Dahil ang tatay mo, si Ricardo, ay hindi namatay na kaaway ng mga Valiente. Namatay siya habang sinusubukan ayusin ang gulong ginawa ko noon. Utang ko sa kanyang buhay ko at utang ko sa pamilya Valiente ang pagbawi sa mga pagkakamali na nagawa ko. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Sab. Sabrina, ikaw ang may-ari ng 40% ng shares ng Valiente Global. Pinangalan ko yun sa'yo bago ka pumasok sa kumpanya. Sa madaling salita, ikaw ang pinakamalaking stockholders. Napasandal si Sab sa upuan. Ang sekretaryang sinisanti kanina ay siya palang may-ari ng kumpanyang nagtaboy sa kanya. Rocco needs to know the truth, sabi ni Sab. Hindi siya maniniwala hanggat di mahawak ang pruweba laban kay Julian. Babala ni Leonardo. Sa ngayon, iisipin ni Rocco na ginagamit mong yaman ko para gantihan siya. Kailangan mong maglaro ng matino, Sabrina. Gamitin mo ang tapang mo. Samantala, sa 18th floor, nakatitig si Rocco sa bakanteng desk ni Sabrina. Ang katahimikan tila sumasakal sa kanya. Galit siya, oo, pero may bahagi ng kanyang pusong sumisigaw na nagkamali siya. Sir, kailangan niyo pong pirmahan ang merger papers na inihanda ni Mr. Julian. Singit na isang bagong assistant na halatang nanginig sa takot sa harap niya. Iwan mo na yan dyan, asik ni Rocco. Kinuha niya ang folder, pero bago pa lumapat ang ballpen niya sa papel, napansin niya ang isang maliit na USB drive na nakadikit sa ilalim ng table ni Sab. Isang bagay na halatang iniwan nito sa gitna ng kaguluhan. Isinaksak niya ito sa kanyang laptop. Hindi to files ng kumpanya. Isa tong video record mula sa nakatagong security camera na itinanim ni Sab sa sarili niyang desk. Sa video, nakita ni Rocco si Julian na pumasok sa opisina niya habang wala siya. May kinuhang mga dokumento at may binulong sa telepono. Handa ng lahat. Oras na mapatalsik ko ang sekretarya niyan, akin ng pirma ni Rocco. Hindi niya alam na ibinenta niya ng sarili niyang kumpanya sa akin. Napatayo si Rocco sa sobrang galit. Hayop ka, Julian? Saktong bumukas ng pinto, pumasok si Julian ng may malapad ng ngiti. Pinsan, natapos mo na bang pirmahan? Para matapos ng kumpanyang to, ang merger. Hindi pa, Julian. Isang boses mula sa likuran ang bumasag sa usapan. Lumingon ang dalawa. Nakatayo sa pintuan si Sabrina. Pero hindi na siya ang sekretaryang nakauniforme. Nakasuot siya ng isang mamahaling red power suit. Ang buhok maayos na nakapusod at ang tingin mas matalas pa sa kidlat. Miss Menzola, bawal ka na rito? Sigaw ni Julian. Ngumiti ng matamis si Sab at itinapon ang isang legal document sa harap ni Julian. Actually, Julian, ako ang nagmamayari ng floor na kinatatayuan mo. As the majority shareholder of Valiente Global, I'm calling for an emergency board meeting. Now! Tumingin si Sab kay Rocco. Ang galit sa mga mata ni Rocco ay napalitan ng pagkagimbal at paghanga. Boss, hamon ni Sab sa kanya. Gusto mo bang makita kung paano kong tatapusin ang larong sinimula ng pinsan mo? Namayani ang nakabibinging katahimikan sa buong 18th floor. Ang mga empleyadong kanina lang ay pinagtitinginan si Sabrina ng may halong pait at pangungutya, tila estatwang di makagalaw. Mula sa kanyang tindig hanggang sa bagsak ng kanyang pulang suit, walang bakas ng sekretaryang kinaladkad palabas kanina. Anong ibig mong sabihin, Sabrina? Boses ni Rocco na tila galing sa ilalim ng lupa. Ang kanyang mga mata ay naglalakbay sa mukha ni Sab, naghahanap ng kasinungalingan pero wala siyang makita kundi purong determinasyon. Ibig sabihin lang nito, sir, hindi mo na ako pwedeng sisantihin? Sagot ni Sab. Lumakad siya patungo sa executive chair ni Rocco at sa harap ng lahat, marahang hinawakan ng sandalan noon. Dahil technical, ako na ang boss mo.
This is a joke. Isang peking dokumentong yan, sigaw ni Julian. Namumutla na siya. Ang pawis ay butil-butil na sa kanyang noo. Paano ang isang hampaslupang sekretary magkakaroon ng bilyon-bilyong halaga ng shares? Hampaslupa? Tumawa si Sab, isang tunog na puno ng otoridad. Julian, habang abala ka sa pagnanakaw ng pondo ng kumpanya, abala naman si Leonardo Santiñez na pagbili ng bawat share na binibenta mo sa black market. At lahat ng yon nilipat niya sa pangalan ko. I am the proxy of the Santiñez estate. I hold 40%. Ikaw, Rocco, you hold 35%. And Julian? Pagkatapos ng audit na gagawin ko mamaya, baka kahit isang pako sa building nito, wala ka ng pag-aari. Nanghina ang mga tuhod ni Julian at napaupo sa silya. Samantala, si Rocco'y nanatiling nakatitig kay Sab. May galit pa rin sa kanyang puso dahil sa paglilihim nito. Pero mas matimbang ang paghangang nararamdaman niya sa matapang na babaeng nasa harap niya. Boardroom, now. Maikling utos ni Rocco. Sa loob ng boardroom, 3 na lang silang natira. Si Rocco, si Sabrina at ang nanginig si Julian. Rocco, maniwala ka, niloloko ka lang ng babaeng yan. Pilit na depensa ni Julian. Anak siya ng kaaway natin, gagamitin niyang shares na yan para sirain ka? Shut up, Julian. Malamig na sabi ni Rocco. Di niya inaalis ang tingin kay Sab. Sabrina, kung totoong sinasabi mo, bakit ngayon mo lang to ginawa? Bakit ka nagtiis na maging sekretarya ko at makinig sa lahat ng sermon ko kung pwede mo naman pala akong paalisin sa pwesto anumang oras? Huminga ng malalim si Sab. Ang matapang niyang maskara ay bahagyang natibag. Dahil gusto kong makilala ka, Rocco. Gusto kong malaman kung ang lalaking minahal ko mula sa malayo ay dapat bang iligtas. At sa loob ng 3 taon napatunayan kong kahit gaano kakasungit, mas mahal mo ang kumpanyang ito kaysa sarili mong kapakanan. Hindi kita gustong palitan. Gusto kitang tulungan. Minahal, ulit ni Rocco. Tila yon lang ang salitang tumatak sa kanya. Umiwas ng tingin si Sab. Trabaho munang unahan natin. Julian, calling the security was very easy earlier, wasn't it? Now it's my turn. Security? Pumasok ang mga tunay na security personnel, ang mga tauhang direkta ng binabayaran ni Leandro Santiñez. Escort Mr. Julian Valiente out and make sure he doesn't take anything, even a single paperclip. May mga pulis na naghihintay sa kanya sa lobby para sa kasong estafa at qualified theft. Nagsisisigaw si Julian habang inilalabas pero walang nakikinig sa kanya. Nang silang dalawa na lang ang matira, hinarap ni Rocco si Sab. So what now, boss? Tanong ni Rocco. May halong sarkasmo pero may kasamang kakaibang ngiti. Now? Lumapit si Sab sa kanya, hanggang sa magdikit ang kanilang mga dibdib. Ngayong pantay na tayo ng posisyon, baka po pwede mo na akong ituloy na halikan ng walang board members na nakatingin. Nagulat si Rocco pero bago pa siya makasagot, si Sab na ang humila sa kanyang korbata para paglapitin ang kanilang mga labi. Ang halik na dapat sana'y simula ng kanilang pag-iibigan, naputol ng biglang mag-flash ng pulang kulay ang lahat ng computer screen sa opisina. Isang bungo na may tumatawang mukha ni Julian ang lumitaw sa bawat monitor, kasabay ng isang countdown timer, 23, 59, 58. Ano to? Gulat na tanong ni Sab habang lumalayo ng bahagya kay Rocco. Mabilis na bumalik ang pagiging seryoso ni Rocco. Lumapit siya sa kanyang terminal at mabilis na nag-type pero agad na nag-error ang system. Isang logic bomb. Itinanim ito ni Julian sa mainframe. Sa oras na mag-zero ang timer, buburahin ito ang lahat ng digital assets ng Valiente Global. Contracts, bank accounts, investments, lahat. Hindi po pwedeng mangyari yan. Yan ang pinaghirapan niyo ni Papa, sigaw ni Sab, na ngayon nararamdaman ang bigat ng pagiging isang owner. Hindi ko kayang i-hack mag-isa. Masyadong komplikadong encryption, asik ni Rocco habang hinahampas ang table sa sobrang frustasyon. Kailangan natin ng isang black hat coder, pero wala na tayong oras para maghanap. Napapakagat labi na si Sab. May kilala siyang isa, pero ang taong yon ang huling tao na gusto niyang kausapin. Kilala ko ang gumawa ng code na ito, si Xavier, ang dating partner ni Julian, at ang lalaking muntikan ko ng pinakasalan. Napalingon si Rocco, ang panga ay nagingit-ngit. Your ex-fiancé? Business arrangement ng yon ng Tito Leonardo ko noon, Rocco. Pero tumakas ako dahil nalaman kong ginagamit lang niyang shares ko.
Siya lamang ang tanging makaka-defuse nito dahil sa kan galing ang base code ni Julian. Paliwanag ni Sab. No, hindi tayo hihingi ng tulong sa kanya. Matigas na sabi ni Rocco. Gagawa ako ng ibang paraan. Rocco, makinig ka. Hinawakan ni Sab ang magkabilang balikat ni Rocco at pinilit ito na tumingin sa kanya. 23 hours na lang. Kung hindi natin to gagawin, mawawalang lahat. Ang pride mo o ang kumpanya, pumili ka. Napapikit si Rocco. Sa huli, tumango siya ng mabigat. Matatagpuan si Xavier sa isang tagong bar sa kanto ng Makati. Pagpasok ni Sab at Rocco, agad silang sinilubong ng amoy ng sigarilyo at alak. Nakaupo si Xavier sa isang sulok, may hawak na laptop at baso ng whiskey. Sabrina, ang reynang tumakas. Ngisi ni Xavier nang makita sila. Tiningnan niya si Rocco mula ulo hanggang paa. At ito naman ang bilyonaryong masungit na ipinalit mo sa akin? Save the talk, Xavier. Malamig na sabi ni Sab. Magkano para i-defuse ang logic bomb sa Valiente Global? Tumayo si Xavier at lumapit kay Sab. Pilit hinahawakan ng buhok nito pero mabilis na hinarangan ni Rocco ang kamay niya. Don't touch her, banta ni Rocco. Ang boses ay parang kumukulong bulkan. Tumawa si Xavier. Galante ka pala, Valiente. Sige, hindi ko kailangan ng pera ninyo. Gusto ko na isang bagay na mas mahalaga. Kapalit ng pag-save sa kumpanya ninyo, gusto ko ng 10% ng shares ni Sabrina. At gusto ko na isang gabi kasama ang dating bride-to-be ko. Isang malakas sa suntok ang agad na dumapo sa mukha ni Xavier bago pa man to makatapos magsalita. Di na nakapagpigil pa si Rocco. Rocco, wag! Pigil ni Sab habang hawak ang braso ni Rocco na handa pang sumuntok muli. Pinunasan ni Xavier ang dugo sa kanyang labi, tumawa na nakakainsulto. 10% Rocco at ang dinner date. Kung hindi panoorin yung maging abo ang impyero ninyo sa loob ng 22 oras. Tumingin si Sab kay Rocco. Nakita niyang sakit at selos sa mga mata nito. Pero tumingin din siya sa countdown sa kanyang relo. Kailangan niyang magsakripisyo? Deal, sabi ni Sab. Sabrina, no! Hiyaw ni Rocco. Isang dinner lang, Rocco. Magtitiwala ka ba sa akin? Tanong ni Sab nang may kasamang pakiusap. Ang loob ng Valiente Global nabalot ng tensyon. Ang pulang countdown timer sa bawat monitor ay tila pulso ng kaba. 22 hours and counting. Naiwan si Rocco sa opisina. Pilit hinahanapan ng butas ang firewall ni Julian. Habang si Sabrina na may naganda para sa hapunan kasama ng demonyong si Xavier. Sigurado ka bang kaya mo to, Sab? Tanong ni Rocco sa telepono. Ang boses nito puno ng pag-aalala. Kahit anong mangyari, wag kang magtitiwala sa kanya. Hindi ko kayang mawala ka lang ng dahil sa kumpanyang ito. Rocco, matagal ko na siyang kilala. Mas kilala kong laro niya kaysa sarili niyang anino. Buong confidence na sagot ni Sab. Nakatingin siya sa salamin. Inaayos ang kanyang itim na cocktail dress. Isang damit na pinili niya para magmukhang seryoso at walang kahinaan. At tandaan mo, ako ang nagturo sa kanya ng ilang tricks. Magtitiwala ka sa akin, Rocco? I always do. Bulong ni Rocco bago niya pinutol ang tawag. Dumating si Sab sa isang mamahaling restaurant. Nakita niya agad si Xavier na nakaupo sa isang pribadong mesa, may hawak na isang baso ng champagne. Ang ngiti nito ay puno ng kayabangan. Sabrina, still as stunning as ever, bati ni Xavier. Tumayo ito at hinilang upuan para kay Sab. Mas masarap ka pa rin sa aking paningin kaysa sa lahat ng code na nagawa ko. Xavier, tigilan mo na ang mga pakumplimento mo. Diretsuhin mo na ang gusto mo mangyari. Malamig na sabi ni Sab habang umuupo. Gusto kong bawiin ang dati nating pagsasama, Sabrina, sabi ni Xavier habang tinititigan ang kanyang mga mata. Gusto kong bumalik ka sa akin. Tayong dalawa ang bubuo ng isang imperyo, hindi si Rocco na yan. Wala nang tayo, Xavier, pagtatama ni Sab. Kung gusto mong makipagnegosyo, magsalita ka tungkol sa Valiente Global. Nagbago ang ngiti ni Xavier, naging tuso. Gusto mo ng deal? Simple lang. Ang share certificates na hawak mo, ilipat mo sa pangalan ko ang 10% at bibigyan kita ng backdoor access sa Valiente Global System para ma-defuse ang logic bomb, isang pirma, isang kumpanya. Nagpakita si Xavier na isang pen at isang contract na naglalaman ng transfer of shares. Pero bago pa makagalaw si Sab, may pinakitang flash drive si Xavier na may logo ng Valiente Global.
Ito ang backdoor access, Sabrina. Ibigay mong shares at ibibigay ko to sa'yo. Simple as that. Nakatitig si Sab sa USB. Ito ang lifeline ng Valiente Global. Paano ko makakasiguro na authentic yan? Dahil ako ang gumawa ng core encryption, Sab. Ako lang ang tayong makakapasok doon ng walang trace. Buong pagmamalaking sabi ni Xavier. Ngumiti si Sab, isang ngiting punong-puno ng lihim. Kung anon, ako rin ang tayong makapagpapabagsak sa'yo, Xavier. Agad na dinukot ni Sab mula sa kanyang clutch bag ang isang maliit na device. Isang portable signal jammer. Mabilis niyang sinaksak yon sa ilalim ng mesa at sa loob ng ilang segundo, nawalan ng signal ang buong restaurant. Kasabay nun, kinuha niya ang cellphone ni Xavier na nakapatong sa mesa. Mabilis isinaksak ang isang data extractor sa USB port nito. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Xavier, gulat na gulat. Naramdaman niya ang panginginig ng lamesa dahil sa pagbuhos ng impormasyon. Hindi shares ang kailangan ko, Xavier, sabi ni Sab habang mabilis kinokopya lahat ng data mula sa telepono ni Xavier. Mga email, text messages at bank transactions. Ang kailangan ko'y pruweba na ikaw ang nasa likod ng lahat ng ginagawa ni Julian. You bitch! I will kill you! Hiyaw ni Xavier at inihagis ang kanyang champagne glass. Ngunit bago pa siya makakilos, may dumating na dalawang malalaking lalaki na umupo sa magkabilang gilid ni Xavier. Sila ang mga tauhan ni Leonardo Santiñez na lihim na sumusunod kay Sab. Mr. Xavier, mukhang kailangan niyo munang samahan ng mga polis para sa kasong cyber extortion at conspiracy to commit fraud, sabi ng isa sa mga tauhan. Meron din namang warrant of arrest para sa'yo. Nanlumo si Xavier. Ang kanyang planong manloko ay nabaliktad. Habang kinaladkad si Xavier palabas, nakatingin si Sab sa signal jammer. Walang nakakita, walang nakarinig. Bumalik si Sab sa Valiente Global. Dala ang kopya ng lahat na ebidensya laban kay Xavier at Julian. Ang countdown timer nakabitin pa rin. Pagpasok niya sa opisina ni Rocco, sumalubong sa kanyang isang masarap na amoy ng kape. Nakaupo si Rocco sa kanyang desk, nakatitig sa monitor. Nakuha mo ba? Tanong ni Rocco, hindi man lang lumilingon. Lahat ng kailangan natin, boss, sabi ni Sab. Nilapag niya ang flash drive sa harap ni Rocco. Kasama na rito ang backdoor key sa system at ang ebidensya laban kay Xavier. Malalaman natin kung paano niyang i-activate ang logic bomb at kung paano ito i-defuse. Ngumiti si Rocco. Sa wakas, ang tensyon sa kanyang mukha ay nabawasan. I knew I could trust you, Sabrina. Walang anuman, boss. Ngayon, baka gusto mong tulungan ako na i-hack ang code ng ex-fiancé ko. Hamon ni Sab. Isang ngiting punong-puno ng tagumpay. Alas 3 na madaling araw, ang kape sa tasa ni Rocco ay malamig na. At ang mga mata ni Sabrina ay namumula na sa pagod, ngunit walang balak sumuko ang dalawa. Sa bawat tipa ng keyboard, tila nakikipagkarera sila sa tadhana. Ang countdown timer ay nasa 5:42:12 na lamang. Nahanap ko na, Rocco, sigaw ni Sab, dahilan para mapatayo si Rocco mula sa pagkakasandal sa kanyang swivel chair. Hindi lang logic bomb ang tinanim ni Xavier, may nakatagong ghost protocol sa ilalim ng voting system ng kumpanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rocco habang lumalapit sa likuran ni Sab. Ang kanyang kamay nakapatong sa sandalan ng upuan ng dalaga. Kapag nag-zero on timer, hindi lang mabuburang assets. Otomatikong magpapadala ang system ng isang digital proxy vote sa board members. Gagamitin ang identity ni Leonardo Santiñez, ang tito ko, para bumoto ng yes sa pag-appoint kay Julian bilang lifetime chairman, paliwanag ni Sab. Ginamit nilang pangalan ng pamilya ko para magmukhang ako ang nagtraidor sa'yo sa huling sandali. Napumara si Rocco sa mahinang boses. Isang legal na kudita. Kahit ma-defuse natin ang bomb, kung hindi natin maharangan ng boto, mawawalan din tayo ng kontrol sa Valiente Global pagdilat ng araw. Kailangan natin pasukin ang encrypted vault ng election server, ani Sab. Pero may dual key authentication to. Kailangan ng 2 admin passwords na ititipan ng sapay mula sa 2 magkaibang terminal sa loob ng main server room. Ang problema, ang server room naka-lockdown dahil sa security breach kagabi. Paalala ni Rocco. Manual override lang ang paraan at kailangan dumaan sa ventilation shaft dahil nakasilang main door. Tinignan ni Sab ang ventilation duct sa itaas. Pagkatapos, tinignan niya ang kanyang 5'10" na pangangatawan. Masyadong malaki ang katawan mo para dyan, Rocco. Ako ang papasok. No,
Masyadong mapanganib, Sab. May mga sensors doon na po pwedeng mag-trigger ng halon gas. Pagpipigil ni Rocco. Ang takot para sa kaligtasan ng dalaga ay mas matindi pa sa takot na mawala ang kumpanya. Humarap si Sab sa kanya at tinawakan ang kanyang mukha. Rocco, 3 taon kitang pinunood na pasanin ang mundong to ng mag-isa. Ngayon, hayaan mong ako ang magligtas sa atin. Magtiwala ka sa akin gaya ng pagtitiwala ko sa iyo. Walang nagawa si Rocco kundi ang tumango. Gamit ang isang hagdan, tinulungan niyang makapanhik si Sab sa shaft. Bawat tunog ng bakal sa itaas ay tila kurot sa puso ni Rocco. Habang gumagapang si Sab sa madilim at masikip na daanan, nararamdaman niya ang init ng makinarya. Sa wakas, nakarating siya sa loob ng server room. Mabilis siyang bumaba at tumakbo sa main terminal. Nandito na ako, Rocco. Ready on my mark? Sigaw ni Sab sa suot na earpiece. Ready, Sab. Sa bilang ng 3, sagot ni Rocco mula sa labas. 1, 2, 3. Sabay nilang tinipa ang kanilang mga secret passwords. Sa monitor, lumitaw ang salitang Access Granted, Overriding, Ghost Protocol. Ang countdown timer na kanina'y pulay biglang nagsayan hanggang sa maglaho ito ng tuluyan. Isang malaking berde na system secured ang lumitaw sa lahat ng screen sa buong building. Napaupo si Sab sa sahig ng server room, hangal na hingal pero may ngiti sa mga labi. Nabuksan ang automatic door at pumasok si Rocco na humahangos. Hindi na to nakapagsalita. Binuhat niya si Sab at pinaikot sa tuwa bago to dinikit sa pader para sa isang matagal at madamdaming halik. We did it, Sab! Bulong ni Rocco sa pagitan ng kanilang mga hininga. Ligtas na ang kumpanya. Hindi lang ang kumpanya, Rocco. Sagot ni Sab habang nakayakap sa leg nito. Ligtas na rin tayo. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, tumunog ang cellphone ni Sab. Isang unknown number. Nang sagutin niya ito, isang boses ng babae ang narinig niya. Isang boses na matagal na niyang hindi naririnig. Congratulations, Sabrina. Pero huwag kang masyadong magsaya. Ang shares na hawak mo, hindi lang si Leonardo ang may-ari niyan. May isang dokumentong di nyo nakita at darating ako bukas para bawiin ang sa akin. Nabitawan ni Sab ang kanyang phone. Ang babaeng tumawag ay ang kanyang ina. Ang babaeng akala niya ay matagal nang sumakabilang buhay. Ang saya na bumalot sa kanila matapos ma-diffuse ang virus ay biglang napalitan ng kilabot. Titig na titig si Sab sa kanyang cellphone na nasa sahig. Tila ba isa tong makamandag na ahas. Sab, sino yun? Bakit namumutla ka? Tanong ni Rocco. Agad na hinawakan ng kanyang mga balikat. Ang boses na yon. Rocco, hindi ako pwede magkamali. Nakikinig ang boses na Sab. Si Mama yon, si Elena. Imposible. Sabi ni Leonardo na matay ang ina mo sa panganak. Kurot noong sagot ni Rocco. Yun din ang alam ko. Pero ang boses na yon, yun ang boses sa mga luma naming videotapes, sagot ni Sab. Hindi pa siya nakakabawi sa gulat na biglang bumukas ang damuhalang TV screen sa server room. Isang video call ang nag-force connect. Lumitaw ang isang babaeng nasa late 40s. Sophisticada, nakasuot ng mamahaling perlas at may mga mata na kasing talim ng kay Sab. Ang pagkakahawig nila ay nakakapanghilakbot. Elena? Bulong ni Rocco. Nakikilala niya ang babae mula sa mga lumang retrato ng kanyang ama. Hello, Sabrina. Hello, Rocco. Ani Elena na may malamig ng ngiti. Masyado kayo naging kampante dahil lang sa natalo niyong hangal na si Julian at ang ambisyosong si Xavier. They were just pawns. My pawns. Bakit, ma? Bakit mo ito ginagawa? Sigaw ni Sab. Ang luha nagsisimulang pumatak. Bakit mo niyang isipin ko na patay ka na? Dahil kailangan ko maglaho para itayo ang sarili kong hukbo, sagot ni Elena. Alam mo ba kung bakit galit na galit ang mga santingyas sa mga valyente? Hindi dahil sa negosyo, Sabrina, kundi dahil sa pag-ibig. Ang tatay ni Rocco, siya ang pumatay. Sa puso ko bago pa man ako pakasalan ng tatay mo, pinagpalit niya ako sa nanay ni Rocco para sa pera at nangako kung kukunin ko ang bawat sentimo na pag-aari ng mga valyente kasama ng anak niya. You're insane, asik ni Rocco. Ginamit mo ang sarili mong anak para makalapit ka sa akin? Hindi ko siya ginamit. Hinayaan ko lang siya na gawin ang gusto niya. Tawa ni Elena.
Pero ito ang revelasyon na hindi nyo inaasahan. Sabrina, tingnan mo ang birth certificate na hawak ni Julian kanina. Hindi si Ricardo Menjola ang tunay mong ama. Naniga si Sab sa kinatatayuan. Ang buong mundo niya ay tila gumuho. Nang iwan ako ng ama ni Rocco, buntis na ako sa kanya. Pinakasal lang ako ni Leonardo kay Ricardo para pagtakpan ng kahihiyan. Sabrina, you are not a Santinas. You are a Valiente. You are Rocco's half-sister. Para silang tinamaan ng kidlat. Binitawan ni Rocco ang kamay ni Sab na para bang napaso siya. Ang halik na pinagsaluhan nila kanina, ang mga planong binuo nila lahat, tila naging isang malaking kasalanan. Hindi totoo yan, sigaw ni Sab. Napahawak siya sa kanyang ulo. Nagsisinungaling ka lang para paghiwalayin kami. Then check the DNA records. I sent it to your email, darling. Ani Elena. Bakit sa tingin mo ang bilis mong nakuhang tiwala ng tatay ni Rocco noon? Dahil nakita niya ang sarili niya sa'yo. At dahil ngayon, dahil bawal ang relasyon ninyo, ang shares mo at shares ni Rocco ay mapupunta sa akin bilang trustee ng pamilya kapag nagkaroon ng scandal. I have won. Namatay ang screen. Naratiling tulala si Sab at Rocco sa dilim ng server room. Ang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Rocco! Tawag ni Sab, pero lumayo si Rocco. Ang mga mata nito ay puno ng kalituhan at pandidiri sa sitwasyon. Wag Sab, wag muna, sabi ni Rocco, bago ito mabilis na lumabas ng silid. Iniwan si Sab sa isang umahagulhol sa sahig. Ang opisina na dati simbolo ng kanilang tagumpay, naging isang malamig na bilangguan. Magkahiwalay ang mundo ni Sab at Rocco. Si Rocco nakakulong sa kanyang pribadong kwarto, hindi tumatanggap ng tawag. Habang si Sab naman nakatulala sa bintana, pinagmamasdan ng pagbukas ng liwanag sa silangan. Hindi ito po pwedeng mangyari. Ramdam ng puso ko, hindi kami magkadugo. Dahil sa kanyang katapangan, hindi hinayaan ni Sab na lamunin siya ng depresyon. Pinahid niya ang kanyang mga luha at binuksan ang laptop. Kung peke ang lahat, kailangan niya ng pruweba. Tinawagan niya ang kaisa-isang tao na posibleng may hawak ng susi ng nakaraan, si Leonardo Santinas. Tito, sumagot ka. Dasal ni Sab habang nagre-ring ang telepono. Sabrina, alam ko nang nangyari. Mahinang boses ni Leonardo sa kabilang linya. Nandito na ang iyong ina sa Manila. Naghahanda na siya para sa board meeting mamaya. Tito, totoo ba? Magkapatid ba talaga kami ni Rocco? Bulyaw ni Sab. Halos magmakaawa na ang kanyang boses. Huminga ng malalim si Leonardo. Yan ang kwentong pinapakalat ni Elena para wasakin kayo. Pero ito ang katotohanan. Sabrina, si Elena ay naging obses sa ama ni Rocco. Oo, pero ang gabi na sinasabi niyang may nangyari sa kanila, hindi natuloy yun dahil nakainom ang ama ni Rocco at nakatulog. Ang ama mo ay si Ricardo Menjola. Siya ang tunay mong ama? Pero ang DNA test na ipinadala niya. Peke ang dokumentong yon. Ginawa niya yon gamit ang buhok ni Rocco at buhok ng lumaong ama nito na itinago niya sa loob ng maraming taon. Paliwanag ni Leonardo. Sabrina, may tinatago kong file sa aking safe. Ang tunay na DNA test na ginawa namin ni Ricardo bago siya mamatay, ipapadala ko ang driver ko para sunduin ka. Kailangan nating pigilan si Elena. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Sab. Tumakbo siya patungo sa opisina ni Rocco. Hindi siya kumatok. Sinipa niya ang pinto. Rocco, makinig ka sa akin, sigaw ni Sab. Nakita niya si Rocco na nakaupo sa sahig. May hawak na baso ng alak, gulo-gulo ang itsura. Sab, umalis ka na. Hindi natin po pwedeng gawin to, malito. Rocco, tumayo ka dyan. Lumapit si Sab at hinila ang korbata ni Rocco para mapilitan itong tumingin sa kanya. Niloloko tayo ni Elena. Hindi tayo magkapatid. Isang malaking palabas ang lahat para lang makuha niya ang kumpanya. Ngayon, gusto mo bang manalo ang babaeng sumira sa pamilya mo? O tatayo ka dyan at lalaban kasama ko? Tinitigan ni Rocco si Sab. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Ang parehong apoy na nagustuhan niya nung una silang magkakilala. Sigurado ka ba? 100%. Determinadong sagot ni Sab. Eksaktong bumukas sa elevator sa floor nila. Lumabas sa mga board members kasama si Elena na nakasuot ng itim na tela.
tila nagluluksa, pero may matagumpay ng ngiti. Good morning everyone, bati ni Elena. Handa na bang lahat para sa paglilipat ng kapangyarihan? Dahil sa skandal na kinasangkutan ng aking anak at ng kanyang kapatid, nararapat lamang na akong humawak ng timon ng Valiente Global? Not so fast, Elena. Boses ni Sab ang umalingaw-ngaw sa lobby. Naglakad sina Sab at Rocco na magkasabay, magkahawak ang kamay sa harap ng lahat. Ang mga board members ay nagbulungan, gulat sa kawalan ng hiya ng dalawa sa harap ng incest issue. Ang kapal ng mukha ninyo? Asek ni Elena. Hindi niyo ba nabasa ang reports? Ang tinutukoy mo bang report ay itong galing sa St. Jude Laboratory? Nilabas ni Sab ang isang selyadong envelope na kadarating lang mula sa driver ni Leonardo. Ito, ang tuanay na DNA result, Elena, at ayon dito, walang anumang biological link sa pagitan ko at ni Rocco Valiente. Namutla si Elena. Peke yan. Gawa-gawa niyo lang yan? Peke? Sabat ni Rocco, ang boses ay puno na ng bagsik. Kasama nito ang affidavit mula sa doktor na pinit mong mag-fabricate ng resulta kagabi. Umamin na siya, Elena. At sa labas ng building na to, naghihintay na mga polis para sa'yo. Hindi lang para sa fraud, kundi para sa tangkang pagnanakaw ng kumpanya. Ang putok ng baril ay umalingaw sa loob ng lobby ng Valiente Global. Bumasag sa katahimikan at nagpasilip sa kislap ng kamatayan. Sa bilis ng pangyayari, tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Sabrina. Napapikit siya, hinihintay ang hapdi ng balang tatama sa kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sakit, ang narinig niya ay ang mabigat na bagsak na isang katawan sa semento. Tito Leonardo! Hiyaw ni Sab na makita matandang lalaki na nakahandusay sa kanyang paanan. Sa huling sandali, gamit ang natitirang lakas mula sa kanyang wheelchair, humarang si Leonardo Santiñez para protektahan ang kanyang kaisa-isang pamangkin. Ang puting polo nito ay mabilis na nagbansya ng matingkad na bula. Hayop ka, Elena! Sigaw ni Rocco. Bago pa makapagpaputok muli ang babae, mabilis na dinaluhong ito ni Rocco. Gamit ang kanyang lakas, naagaw niya ang baril at itinulak si Elena sa pader. Dumating mga security guards at mabilis pinalibutan ang nagwawalang ina ni Sam. Bitiwan niyo ko. Sa akin ang kumpanyang ito. Akin ang lahat. Pag-hysteria ni Elena habang pilit na kinakaladkad palabas ng mga polis. Ang kanyang sopistikadang anyo tuluyang naglaho, napalitan ang itsura ng isang babaeng nilamo ng sariling obsession. Lumuhod si Sab sa tabi ni Leonardo. Nanginginig ang mga kamay habang pilit pinipigilan ang pag-agos ng dugo sa balikat ng matanda. Tito, bakit? Bakit ninyo ginawa yon? Ngumiti ng mahina si Leonardo, bagaman bakas ang hirap sa kanyang mukha. Para mabayaran ko ang utang sa tatay mo, Sab. At para makita kang masaya. Huwag mong hahayaang sirain ng nakaraan ang inyong kinabukasan. Sir, parating ng ambulance? Sigaw ng isa sa mga empleyado. Tumingin si Leonardo kay Rocco na ngayon nasa tabi na rin nila. Alagaan mo siya, Rocco. Siya ang pinakamahalagang investment na hindi mo po pwedeng mawala. Pumikit ang matanda, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil sa labis na pagod at sakit. Agad siyang sanakay sa stretcher na dumating ang mga medic. Makalipas ang ilang oras sa ospital, nakaupo si Sab at Rocco sa waiting area. Ang tensyon na nakaraang 24 na oras ay tila isang masamang panaginip na dahan-dahang naglalaho. Ligtas na siya, Sab. Sabi ng doktor, hindi tinamaan ng vital organs. Mahinang sabi ni Rocco habang iniaabot ang isang basong tubig kay Sab. Hindi sumagot si Sab. Nanatili siyang nakatingin sa kanyang mga kamay na may bahid pa ng tuyong dugo. Rocco, paano kung tama si Mama? Paano kung ang pagmamahalan natin ay magdadala lang ng malas sa mga taong nasa paligid natin? Hinawakan ni Rocco ang baba ni Sab at pilit tong pinaharap sa kanya. Sabrina, makinig ka. Ang malas hindi galing sa atin, kundi sa mga taong hindi matanggap na tayo malaya. We fought a billionaire, a hacker, and a vengeful mother, and look at us, we're still standing. I'm sorry, Rocco. Sa lahat ng gulong dinala ng pamilya ko sa buhay mo, bulong ni Sab. Huwag kang humingi ng tawad sa mga bagay na hindi mo ginawa. Seryosong saad ni Rocco. You're not your mother.
You are Sabrina Menzola, ang babaeng pumasok sa opisina ko ng late, sumagot-sagot sa akin at nagnakaw ng puso ko sa gitna ng isang corporate wire. Napahingi ng baagya si Sab. Bossy mo pa rin? And you are still a bratty secretary. Biro ni Rocco bago niya hinalikan ng noo ni Sab. Actually, hindi na pala secretary. You are the co-CEO now. At bilang partner ko, may kailangan tayong ayusin. Ano yun? Ang kumpanya at ang ating kasal. Nanlaki ang mga mata ni Sab. Kasal agad? Hindi ba pwedeng date muna na walang barilan at hacking? Tumawa si Rocco. Isang tawa na puno ng pag-asa. Okay, fine. But the board meeting tomorrow is going to be different. I will make sure the whole world knows that you are not just a Santinas or a Valiente. You are my wife-to-be. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng boardroom kinabukasan ay tila naguhugas sa lahat ng dumi at gulo ng nagdaang mga araw. Ngunit ang tensyon naroon pa rin. Dahil ito ang unang pagkakataon na maghaharap ang board of directors matapos ang tangkang pagpatay ni Elena at ang pagpapakita ng tunay na pagkatao ni Sabrina. Nakaupo si Sab sa dulo ng mahabang mesa, katapat si Rocco. Wala nang kaba sa kanyang dibdib. Pinalitan na ito ng isang uri ng kapangyarihan na tila doon naman talaga nararapat. Bago tayo magsimula, pagbasag ni Rocco sa katahimikan. Nais kong ipakilala ang ating special guest via video conference mula sa kanyang hospital room. Lumitaw sa screen si Leonardo Santinas. Bagamat maputla at may mga benda ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tagumpay. Mga kasama sa board, panimula ni Leonardo. Ang hidwaan sa pagitan ng Valiente at Santinas ay nagtapos kagabi sa pamamagitan ng dugo at sakripisyo. Ngunit hindi sapat na itigil lang ang gulo. Kailangan nating bumuo na isang pundasyon na hindi na muling mabubuwag ng galit. May inilabas na dokumento ang legal counsel ni Leonardo. Ipinag-utos ko ang merger ng Santinas Estate at Valiente Global. Anunsyo na matanda. Ang bagong kumpanya ay tatawaging SV Unified Holdings. At bilang may-ari ng pinakamalaking shares itinatalaga ko si Rocco Valiente at Sabrina Menzola bilang co-chairpersons na may pantay na kapangyarihan sa pagpapasya. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng silid. Isang merger na ganito kalaki, yuyugyog sa buong stock market ng bansa. Pero walang nakapagreklamo dahil alam nila na ang dalawang taong nasa harap nila ang nagligtas sa kumpanya mula sa abo. Pagkatapos ng meeting nang silang dalawa na lang ang natira sa boardroom, lumapit si Rocco kay Sab. Inikot niya ang upuan nito para magkaharap sila. Co-chairperson, ha? Ngisi ni Rocco. Ibig sabihin, kailangan ko na talaga magpaalam sa'yo bago ko bumili ng kahit isang ballpen? Eksakto, partner, tawa ni Sab. At kailangan mo rin ayusin ang attitude mo. Hindi na ako sekretary mo na pa pwede mong sinisermonan lang. Biglang lumuhod si Rocco sa harap niya. Hindi dahil sa pagkapagod, kundi dahil sa isang bagay na matagal na niyang binalak. Dinukot mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na velvet box. Sa loob noon ay isang dambuhalang Marquis Cat diamond ring. Sabrina Menzola, seryosong saad ni Rocco. You've been my best secretary, my fiercest rival, and the woman who saved my soul. Ayokong magpatakbo ng imperyong ito kung di ka kasama sa tabi ko. Di lang bilang business partner, kundi bilang asawa ko. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Sab. Ang matapang na babaeng kaya makipag-hacking at harapin ang baril ay tila natunaw sa harap ng lalaking mahal niya. Yes, Rocco. 1,000,000 beses na yes. Sagot ni Sab habang tumutulo ang luha ng kaligayahan. Sinuot ni Rocco ang singsing at binuhat si Sab para sa isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang pagdiriwang, pumasok ang security head na si Rico. May dalang isang itim na envelope. Sir, ma'am, may iniwan po sa lobby para daw po sa inyong dalawa. Nang buksan nila ang envelope, wala itong sulat. Isa lang tong lumang litrato ng ama ni Rocco at ama ni Sab na magkayakap at may hawak na tropeyo nung kabataan nila. Sa likod, may nakasulat na, ang utang ay bayad na, protektahan ninyo ang isa't isa. Nakatitig sina Sab at Rocco sa lumang litratong hawak nila. Ang ngiti ni na Ricardo Menzola at ang ama ni Rocco na si Dante Valiente ay tila nanggagaling sa kabilang buhay. Nagbibigay ng basbas na matagal na nilang inaasam.
Hindi ko alam na ganito sila kalapit. Bulong ni Sab habang hinahaplo sa mukha ng kanyang ama sa litrato. Ang akala ko, simpleng magkatrabaho lamang sila. Magkasama silang lumaki sa orphanage, Sab. Isang boses ang sumagot mula sa pinto. Si Leonardo Sangtinyas iyon na nakaupo niya sa kanyang wheelchair at may benda pa sa balikat pero bakas ang sigla sa mga mata. Pinilit kong makalabas ng ospital para personal na iabot ang huling piraso ng puzzle. May dala siyang isang lumang ledger na yari sa balat. Tito, dapat nagpapahinga ka pa, saway ni Sab, pero nanginigtian lang siya na matanda. Hindi ako makakatulog nang di niyo alam ang buong katotohanan, ani Leonardo. Pinatong ang ledger sa mesa. Bago pa man naging magkaribal ang mga Sangtinyas at Valiente dahil sa selos ni Elena, may binuong kasunduan sina Ricardo at Dante. Noong panahong wala pa silang mga anak at nagsisimula pa lang ang Valiente Global, binuksan ni Rocco ang ledger. Sa loob may nakasulat na isang sulat kamay na kontrata, pirmado ng dalawang lalaki, may petsang 3 dekada nang nakalilipas. Ano bang mangyari sa hinaharap? Ang aming pamilya mananatiling mag-isa. Ang tagumpay ng isa ay isang tagumpay ng lahat. At kung itinatadhana ang aming mga tagapagmana ang magbubuklod sa pangalang Valiente at Benjola upang aming simulan ay hindi kailanman mawawasak. It was a blood pact, manghang sabi ni Rocco. Plinano nila ito bago pa man tayo ipanganak. Kaya pala kahit anong gawin ni Elena para sirain kayo. Laging may paraan para magtagpo ang landas ninyo. Paliwanag ni Leonardo. Si Ricardo, bago siya mamatay, ang huling-hiling niya sa akin ay ang ipasok ka sa kumpanya ni Rocco. Hindi lang para sa trabaho kundi para tuparin ang pangakong ito. He knew that only you, Sabrina, could handle a man like Rocco and only Rocco could protect a woman as brave as you. Napaiyak si Sab. Ang lahat ng hirap at pagtitiis sa kasungitan ni Rocco at ang mga panganib na hinarap nila, hindi pala iyon aksidente. Iyon ay bahagi ng isang dakilang plano ng pagmamahal ng kanilang mga ama. Hinarap ni Rocco si Sab. Ay, binuksan ang magkabilang kamay nito sa ibabaw ng ledger. Kaya pala pakiramdam ko matagal na kitang kilala bago ka pa pumasok sa opisina ko. It wasn't just attraction, Sab. It was destiny. At ngayon, ang destiny na yan ay may pirma na ng board of directors. Biro ni Sab. Pilit pinatatawang sarili sa gitna ng emosyon. Actually, may isa pang kulang, sabi ni Rocco. May kinuha siyang isang dokumento mula sa kanyang table, ang dokumento ng SV Unified Holdings. Inayos kong lahat ng legalities. Mula sa araw na to, wala nang Menjola o Valiente na magkalaban. We are one empire. Pinasadahan ni Sab ng tingin ang dokumento, pero bago niya ito pirmahan, tinignan niya si Rocco. One condition, Mr. Co-Chairman. Ano yun? Kailangan mong i-fire ang lahat ng mga babaeng secretary na nag-a-apply dahil lang sa itsura mo. Gusto ko ako lang ang tayong secretary na may access sa private life mo. Tumawa si Rocco at niyakap siya na mahigpit. Deal. Anyway, sino pang kukuha ng secretary kung ang co-CEO ko ang pinakamagaling sa buong mundo? Sa ilalim ng saksi ni Leonardo at alaala ng kanilang mga ama, pinirmahan nila ang kasunduan. Ang SV Unified Holdings ay isinilang, isang imperyong itinayo sa pundasyon ng katotohanan, sakripisyo at wagas na pag-ibig. Ang katedral ay napupuno ng mga puting rosas at amoy ng sariwang jasmine. Ito na ang araw na hinihintay ng buong mundo ng negosyo, ang pagsasama ng dalawang makapangyarihang angkan. Ngunit para sa mga taong nasa loob, ito ay hindi lamang isang merger. Ito ay ang pag-iisang dibdib ng dalawang pusong napatunayan na ang pag-ibig ay mas matindi kaysa sa anumang corporate wire. Nakatayo si Rocco Valiente sa harap ng altar. Hindi mapakali ang bilyonaryong dati ay walang kinatatakutan. Panay ang ayos niya sa kanyang itim na kurbata. Relax, Rocco. Para kang kakatayin. Biro ni Leonardo Sangtinyas na nasa gilid niya. Nakabarong at maaliwalas na ang mukha, kinakabahan ako. Tito? Paano ko na-realize niyang masyado ako masungit para sa kanya? Bulong ni Rocco. Masyadong huli na para mag-back out, Valiente? Sagot ng matanda habang tumutunog na ang wedding march.
Bumukas ang dambuhalang pinto ng simbahan. Ang lahat ay napasinghap. Nakatayo roon si Sabrina suot ang isang custom-made Vera Wang gown na lalong nagpa-emphasize sa kanyang modelong tangkad. Ang veil niya mahabang mahaba, tila isang ulap na sumasayad sa pulang carpet. Pero ang pinakamaganda sa lahat ay ang kanyang ngiti, matapang, masaya at puno ng pagmamahal. Habang naglalakad si Sab, bawat hakbang niya ay tila musika sa pandinig ni Rocco. Nang makarating siya sa harap, hindi na nakapaghintay si Rocco at agad na kinuha ang kamay ni Sab. Isang bagay na labas sa protokol ng simbahan pero nagpangiti sa lahat. "You look illegal, Sabrina." Bulong ni Rocco na magkatapat na sila. "Masyado kang maganda. Baka ma-distract ako sa mga vows ko." "Galingan mo, boss. Kapag hindi ako naiyak, walang kiss mamaya." Hamon ni Sab sa pabulong na paraan. Ang kanyang pilyang ugali hindi pa rin nawawala. Ang seremonya ay puno ng emosyon. Nang dumating na sa palitan ng vows, tinitigan ni Rocco si Sab ng diretso sa mga mata. "Sabrina, 3 taon kitang naging sekretarya. 3 taon kitang pinahirapan, sinermonan at sinubukan ng pasensya. Pero sa loob ng 3 taon yon, hindi ko alam na ikaw pala nagpapatakbo ng buhay ko. You are the only person who looked at me and did not see a CEO, but a man who needed to be loved. Today, I resign as your boss because from this moment on, you are my queen, my everything. Everything I own, everything I am is yours." Tumulo ang luha ni Sab. Inihanda niya ang kanyang vow pero itinabi niya ang papel. "Rocco, pumasok ako sa kumpanya mo para magtrabaho pero nakatagpo ako ng pamilya. Salamat dahil hindi mo ko sinukuan kahit kasing talim sa'yo ng dila ko. Sabi nila, ang boss ang nasusunod pero simula ngayon, Mr. Valiente, tandaan mo ito sa board meetings. Co-CEO tayo pero sa bahay, ako pa rin ang boss. At nangangako kong mamahalin kita hanggang sa huling closing bell ng buhay natin." Nagtawa at nagpalakpakan ng mga tao. Ang pare ay ngumingiti rin. "I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride." Di na hinintay pa ni Rocco ang pangalawang pagkakataon. Hinila niya si Sab sa bewang at inilubog ito sa isang madamdaming halik na tila wala ng katapusan. At ang lahat ng hirap, mga barilan, ang mga pekeng DNA test at ang mga traidor, lahat ay naging bahagi ng kanilang makulay na nakaraan. Sa gitna ng bonggang reception sa isang 5-star hotel, habang nagsasayaw ang dalawa sa ilalim ng mga chandelier, bumulong si Sab sa tenga ni Rocco. "Rocco, may huling report pala akong kailangan ibigay sa'yo bilang dating sekretary mo." "Ano yon, Mrs. Valiente?" "I hope it's about our honeymoon in Paris." Ngisi ni Rocco habang sinasayaw ang asawa. "Hindi," ngiti ni Sab. Sabay kuha ng kamay ni Rocco at ipinatong to sa kanyang tiyan. "Ito ay tungkol sa bagong investor ng SV Unified Holdings. Darating siya 9 months from ngayon." Napatigil si Rocco sa pagsasayaw. Nanlaki ang kanyang mga mata, tila hindi makapaniwala. "Sab, are you?" "Yes, Rocco. We're going to have a little CEO soon." Binuhat ni Rocco si Sab at pinaikot-ikot sa gitna ng dance floor. Ang hiyaw ng tawa ni Rocco ay umalingaw sa buong ballroom. Wala nang mas sasaya pa sa lalaking nakuha ang lahat, ang imperyo, ang reyna at ang kinabukasan. Ang dating masungit na boss at ang palaban na sekretarya ay hindi lang basta nagtagumpay sa negosyo. Nanalo sila sa pinakamahalagang laro sa mundo, ang pag-ibig. 5 taon ang mabilis na lumipas. Ang dating 18th floor na SV Unified Holdings na dati puno ng tensyon at malamig na otoridad ay meron na ngayong isang maliit na sulok na punong-puno ng mga makukuling na laruan at isang maliit na mesa. Doon nakaupo ang 4 na taong gulang na si Rocco Jr. o RJ na seryosong nag-aayos ng kanyang mga building blocks habang suot ng isang maliit na korbata. "RJ, sabi ko sa'yo, kailangan pantay ang base para hindi gumuho ang tower mo." Puna ni Sab habang naglalakad papasok sa executive suite. Hawak ang isang tasa ng kape at mga bagong reports.
Pero mommy, gusto ko po dynamic ang design gaya ng sabi ni daddy. Sagot ng bata na naman ang katapangan at talas ng dila ng kanyang ina. Natawa si Sab at napatingin sa pintuan nang bumukas ito. Niliwa noon si Rocco na bagaman mas marami niyang responsibilidad ay tila mas bumatang itsura dahil sa kanya. Agad nitong binuhat ang anak at tinalikan si Sab sa pisngi. How is my co-CEO and my junior CEO today? Malambing na tanong ni Rocco. He is arguing about structural integrity, Rocco. Masyado mo kasing tinuturuan ng business strategy sa gabi imbes na bedtime stories, biro ni Sab. Umupo silang tatlo sa mahabang sofa, tanaw ang buong syudad ng Makati. Ang SV Unified Holdings ay hindi lamang naging pinakamalaking kumpanya sa bansa. Naging simbolo rin to ng makabagong pamamalakad kung saan ang bawat empleyado ay pinahahalagahan at ang katapatan ay hindi binibili kung hindi kinikita. Si Leonardo Santiñez, mapayapa na ang nagpapahinga sa kanilang rest house sa Tagaytay. Madalas silang dalawin ng mag-anak tuwing weekend. Si Elena naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa isang mental na kalusugan. Kung saan regular siyang binibisita ni Sab sa pag-asang balang araw ay mahahanap din ito ang kapayapaang pilit itong ninakaw sa sarili. Alam mo Sab, panimula ni Rocco habang pinagmamasdan ng kanilang anak na bumalik sa paglalaro. Minsan naiisip ko, kung hindi ka naging late nung araw na yon at kung hindi ka sumagot-sagot sa akin, siguro hanggang ngayon, nakakulong pa rin ako sa isang malamig at malungkot na opisina. Hiling ni Sab ang kanyang ulo sa balikat ng asawa. At kung hindi ka naging masungit, hindi ko kailanman malalaman na kailangan mo pala ng isang Sabrina Menzola para ayusin ang buhay mo. Humarap si Rocco sa kanya, ang mga mata puno ng pasasalamat. You weren't just my match, Sab. You were my salvation. Sa ilalim ng paglubog ng araw, sa gitna ng imperyong kanilang itinayo mula sa guho ng nakaraan, napatunayan ni Sab at Rocco na ang pinakamagandang merger sa mundo ay hindi nasusukat sa bilyong piso, kundi sa bawat yakap, tawanan at pangakong di na muling magbibitaw. Sa mundong puno ng mga tuntunin, dokumento at hierarchy, madalas natin na makalimutan na ang bawat tao, maging siya man ay ang makapangyarihang CEO ng 18th floor o ang simpleng empleyadong nagmamadali sa elevator ay may kanya-kanyang bitbit na laban, sugat at pangarap. Ang kwento ni Sabrina at Rocco ay isang pagpupugay sa mga taong hindi natatakot na sumalungat sa agos. Pinapaalala sa atin na si Sabrina na ang tunay na dignidad ay wala sa titulo o taas ng posisyon kundi sa talim na integridad at tapang na manindigan para sa katotohanan. Pinakita naman sa atin ni Rocco na ang tunay na liderato ay hindi ang pagkontrol sa iba kundi ang pagkakaroon ng kababaang loob na aminin na hindi niya kayang mag-isa. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Sabrina at Rocco. Sana po muli nakapagbigay ako ng aliw at inspirasyon. Muli, maraming salamat po at mag-iingat po palagi ang lahat.